Ug kani siya nga psalm, it is written by King Solomon. Ug kani siya nga sulat niya is para sa katubitawng grabe magtrabaho. Katong workaholic ba? Kaning ga-work nga sobra na kaayo. Ug mao ni iyahang pagpahinumdom sa kaning nga mga tao. Kay bisan sa atoa, usahay gakahitabo ni. Usahay tungod kay busy kaayo sa work, ang mama ug papa malimtan na ang pinaka-importante nga bahin sa ilang nga family. Malimtan na ang ilahang anak. Malimtan na og luto og pamahaw kay sayo kayo naghawa na sa trabaho. Pag abot sa balay, tulog na pud ang ilahang mga bata. So naay mga paghimangno ang pulong sa Ginoo with regard sa kana nga bahin. So una, ingon si King Solomon sa verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman maketh but in vain. Now, naiduha kabutang nga giisgutan ni King Solomon. Una, ang pag-build og balay. Ug ang ikaduha, ang security. Now, una, ang pag-build og balay. Solomon begins by telling us that unless God builds our home, our efforts in building are in vain. So, bisan day tuod sa kanang paghimo og panimalay or pagtukod og balay, dapat day gyapon maglabot-labot ang Ginoo ana. Nga pwede ra man na nga pastor, pwede ra man na sa atoa kay wala naman na sa simbahan. Gawas naman na sa simbahan, wala na may labot ang Ginoo ana. Pero you know what? Bisan ang paghimo or pagtukod sa balay, dapat labot ang Ginoo. Kay ngano unsay ang ingon sa Colossians chapter 3 verse 23? And whatever you do it heartily as for the Lord. Bisan unsa nga trabaho ang ato ang himuon, dapat apil gyud ang Ginoo. So bisan sa pagtukod sa balay, dapat naay kalabot ang Ginoo ni ana, no? Dapat naa siya, dili ta moingon nga wala naman ni labot ang Ginoo ani kay gawas naman ni sa simbahan. Bisan unsa ang imong himuon, dapat apil ang Ginoo, no? So sa pagtukod sa balay, it takes kaning kwarta, no? Kinahanglan sa daghan nga resources. So kinahanglan ang magtiayon maningkamot. Ug tungod kay gusto gid sila magtukod og balay, usahay tungod sa ilang pagpaningkamot, malimtan na nila ang uban nga butang nga mas importante. Dili man sayop ang pagtukod og balay, di ba? Dili man sayop nga maningkamot ta para natay komportable nga panimalay. Pero usa na sa gibadlong ni King Solomon, except the Lord build the house, or sa lahi nga translation, unless the Lord build the house, kung wala ang Ginoo sa pagtukod ana nga panimalay, ang kana siya nga butang or kana siya nga trabaho is useless. Bisan pag unsa katsada ang natukod nimo nga panimalay, kung wala nimo giapil ang Ginoo ana nga balay, that is useless. Now ang ikaduha mao ang security. Now sa ancient nga times kaniadto dagko kay na nga walls ang ilahang himuon around the city. So naaday mga towers ana nga tag-as kayo. So para sa ilahang security sa kana nga syudad, naay watchman nga magbantay. Whole day na nga pagbantay, pag-guard sa city. I don't know kung nabay shifting ana, siguro naay buntag, naay gabi. Ug kana siya ang ilahang ginahimo for the security of the whole city. Now, daotan ba na dili? Ang kanang security. Daotan na siya dili. Dili, di ba? Dili na siya daotan. Ug mao na ang ilahang ginahimo to secure the whole city. Pero unsang ingon ni King Solomon? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman make it but in vain. Kung wala bitaw ang Ginoo, no? Usahay we ask sa atong pag-ampo nga Ginoo kaning i-secure mi sa amo nga pagtulog. Di ba ang mga dato ganin nana sila kaugalingon nga mga guards.
Kay dili na sila katulog tungod kay daghan man na sila kwarta. Unsaon na lang kung mga wala ang ilahang kwarta, kung walay guard nga magbantay sa ilaha. Usahay gasalig ka sa human nga mga tao. Yes, gitugyan na nato sa Ginoo pero pang secure lang gid ba? Para mas secure lang gid ang ato nga balay. That is why gahimo ta og kana nga mga pamaagi. Pero you know what? Kung wala ang Ginoo, no, ingon sa diha, except the Lord keep the city, kung dili gid na bantayan sa Ginoo, kung dili lang ta bantayan sa Ginoo, wala gyud nay pulos ang gabantay sa ato nga kana nga tawo. Wala nay pulos. So mo na usahay, we are so busy sa kaning sa butang sa atong palibot, no? Bisita sa trabaho, bisita for our security, pero nalimtan nato ang Ginoo butang sa kana nga mga area sa ato ang kinabuhi. Ug lastly, mao ni ang pinaka-common gakahitabo sa ato. Ingon sa in verse 2, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. No? Unsay ang ingon sa verse 2, it is vain for you to rise up early. Ang kana imong pagmataog sayo para moadto ka sa imong trabaho, o kana imong late na bitaw ka mo uli tungod sa imong trabaho, useless na. So daotan day ang pagtrabaho. Ingon si King Solomon sa Proverbs, dagan siya mga gisulat diya nga against sa mga tapulan, di ba? Against sa mga sluggard, mga slothful. Against sa ana, pero you know what, sa kaning iyang gisulat, in excess po sa grabe nga pagtrabaho. So bawal gihapon. So too much, ang tanan nga too much is sayo. Na wala gyud maayo sa sobra. Kaya gipasubraan bitaw nato. It is vain for you to rise up early. Kawang lang na ang imong pagmataog sayo ug kanang pag-uli nimo nga late, no? Kawang na tanan nga butang. Again, kung ikaw nakitrabaho, usahay mo na ang usually nga gakahitabo, di ba, sa setting kung naitrabaho ang parent. Yes, naay sweldo, dako ang sweldo, ma-provide ang gatas ni baby, ma-provide ang pagkaon sa tibok nga family. But how about sa lahi nga welfare sa family? How about sa communication nimo sa imong bata? No, dili pa man ko parent. O pasalamat pud ko sa Ginoo kay dako pud ko nga akong mamag papa walay trabaho. No, dili na siya sa pag-lockdown sa ilaha, na may trabaho akong papa, bisan unsa ba, pero makitaan gid ako sa permi sa balay, no? Si mama naragid sa balay permi. So, pasalamat ko ana sa Ginoo. Pero usa ka pagpahimangno, no, dili lang sa mga naitrabaho, but even sa mga students nga strive makahuman sa pagskwela kay nga naman, this is kaning in preparation bitaw sa ato to always choose ang trabaho nga dili makabalda sa uban nga butang nga mas importante pa dapat, no, ang family, labi na ang pag-alagad sa Ginoo. Unsay ingon diha sa latter nga part sa verse 2, for so he giveth his beloved sleep. Or sa lahi nga translations, rest, pahulay, no? Di ba, gidesign ta sa Ginoo, ang atong lawas, dili siya gidesign nga magsigil ang trabaho. Pero di ba, ang adlaw, gidesign sa Ginoo for us to work or to toil. Pero pag abot sa gabi, unsa dapat ang atong himuon? We need to rest. Kinahanglan tao pahulay. Dili robot atong lawas nga dili gabati og kakapoy, dili gabati og stress. No, that is why ang design sa gabi, it is for us to rest, no? Pero ang gakahitabo karon, buntag, trabaho, pag abot sa gabi, trabaho gihapon para double ang income. Again, dili man na sayop. Pero atong i-consider
kung need bagid ka nato nga i-double ang ato ang resources or i-double ang ato ang source of income, how about imong health? Di ba? Usahay masacrifice gid una ang ato ang health. Usahay kay batan-on pa man ko. Kaya pa ni sa akong lawas. Pero pag abot sa mga 50s or 60s, diha na dahil nato maani ang tanan. That is why ang design sa Ginoo atong lawas kinahanglan gid og pahulay. Di ba ang ika-7th nga day sa creation unsay gihimo sa Ginoo? He rested. He rested. Dili buot pasabot nga nagpahulay na siya kay kapoy na siya sa iyang gihimo, no? Nagpahulay siya because ang design sa pahulay gi-design gid para sa ato. Gi-design para sa tao. O kung palabit ta trabaho diri, trabaho dito, unsay mahitabo? Siguro silent lang. Naanay mga gahold o grudge sa mga bata, di ba? Sa mga anak. Mas love pa man ni mama iyang work. Mas love pa man ni papa ang trabaho niya. Di ba? Naay mga inana nga resentment usahay ang mga bata. Pero you know what? Hinaot unta nga ang kani nga pulong mag-remind sa ato all throughout the years unsa may atong ginaplano nga project, mag-build ba ta og balay, magkuha ta og sakyanan, magtukod ta og business, bisan unsa ang imong project this year, hinaot nga ato ang i-consider first is ang Ginoo, no? Atong i-consider pirme ang Ginoo sa ato ang mga plano. Dili lang sa sulod sa simbahan but as well as sa secular nga bahin, no? Sa atong mga decision sa kinabuhi dapat apil ang Ginoo, no? What is your building project karon nga tuig? Or unsay imong plano, unsay imong project karon nga tuig, no? The work God has entrusted to you. Is it building a company or a structure? Is it building lives by being a parent, teacher, pastor, or caregiver? Put God at the center of your endeavor, for in Him is your blessing and your rest. Bisan pag kayod na kayta, dili na makahatag, no? Gamit nato atong kaugalingon nga kusog, maningkamot ta. Dili na makahatag og rest sa ato ang kaugalingon. Ang tinuod nga rest, makita nato diha sa Ginoo. Ug usa pod ka design sa Ginoo sa rest is for us nga ma-worship nato siya, di ba? Ma-worship nato siya, di ba? That ang usual nga working days is Monday to Friday. Pero ang Saturday ug Sunday usahay wala na, no? Usa na sa ka-design for us nga mag-worship na sa Ginoo. Kay kung trabaho na tanan, siguro wala na magsimba. Wala na magpili sa pagsimba. Dito kay na pa may kwarta dito. Ang pagsimba wala man. Pero hinaot mga igsuon, kung unsa man ang imong mga plano karon nga tuig, ato ang ibutang una ang Ginoo. Kay diha sa Ginoo ang tinuod nga nasa iya ang mga panalangin ug napud sa iya ang tinuod nga pahulay ug rest nga to ang gikinahanglan. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so He giveth His beloved sleep. Hinaot sa mubo nga panahon, natay nakutlo nga mga pagtulunan. Akong balik ang panahon, Pastor, sa announcement.